Chat said, kung minsan, may mga gabi na kahit anong pilit mong ipikit ang mga mata mo, may bumubulong sa dilim. Hindi ingay. Hindi tunog. Kundi presensya, malamig, mabigat, at tila nakatingin lang sa'yo, naghihintay. Gabi-gabi sa isang puno ng balete. Ako si Lino. 22, taga San Roque, isang liblib na baryo sa dulo ng probinsya. Luma ang bahay namin, yari sa kahoy na halos mawasak na kapag malakas ang ulan. Mag-isa akong nakatira roon mula nang pumanaw si Inang. Isang stroke lang, isang madaling araw, at naiwan akong nag-isa sa bahay na maraming alaala pero wala ng init. Lumaki akong tahimik, hindi palakibo. Wala rin akong masyadong kaibigan, maliban kay Joel, kababata ko, palatawa, at laging may bitbit na kwento. Siya lang ang dahilan kung bakit natuto akong tumawa kahit konti. Sa kabila ng lahat, siya ang nagsabing, Lino, kapag masyado kang tahimik, baka marinig mo yung mga ayaw mong marinig. Hindi ko siya agad naintindihan. Hanggang sa nagsimulang magpakita ang babae sa puno ng balete. Hindi siya basta multo. Hindi siya basta anino. May anyo siya, mahabang buhok, maputlang balat, at mga matang tila laging umiiyak. Una ko siyang nakita isang hating gabi nang mapadaan ako sa daan pauwi mula sa maliit na tindahan. Maliit lang ang daan, lupa't bato, at sa gilid ay naroon ang malaking balete, matanda pa raw sa lola ng lola namin, sabi ng mga matatanda. Tumigil ako. Kasi alam kong may nakatingin. At nang lumingon ako, nandoon siya. Nakatayo sa sanga. Hindi gumagalaw. Hindi rin kumukurap. Akala ko tao lang, baka naligaw. Pero nang ibaling ko ang tingin sandali at bumalik, wala na siya. Binaliwala ko. Pagod lang siguro ako o baka namalikmata. Pero nang gabi rin yon, may humagikhik sa labas ng bahay. Walang kuryente, kaya kandila lang ang ilaw. Napalingon ako sa bintana. Sa gilid ng mata ko may anino. Hindi gumagalaw pero alam mong nandoon. At dahan-dahan, parang dinudunggol ng hangin ang bubong, parang may gumagapang. Kinabukasan, pinuntahan ko si Joel. Sabi ko, may nakita ako kagabi sa balete. Akala niya nagbibiro ako, pero nang seryoso kong ikwento, natahimik siya. Lino, may naririnig na kwento yan dati pa. Babaeng nawala. Pinaniniwala ang aswang. Yung asawa raw niya ay sundalo, at nagpakamatay siya sa ilalim ng puno. Pero may mga nagsasabi hindi raw siya tuluyang namatay. Pinagtawanan ko siya. Ayoko maniwala. Kasi pag naniwala ako, ibig sabihin totoo yung mga mata na tumitig sa akin. Totoo ang lamig ng gabi. Totoo ang humahagikhik sa dilim. Pero habang lumilipas ang mga araw, palala ng palala. May mga manok kaming nawawala. May mga bakas ng paa sa paligid ng bahay, hindi paa ng tao. Parang paa ng bata, pero may matutulis sa dulo. Isang gabi, may narinig akong iyak. Hindi tao. Hindi hayop. Isang tunog na parang tumatagos sa pandinig, humihingi ng tulong, pero may galit. Nagising akong may sugat sa balikat, parang kinamot ng matalas na kuko. Hindi ko na alam kung gising ba ako noon o nananaginip. Ang tanging nagpapagaan ng loob ko ay si Joel. Dumarating siya paminsan-minsan, dala ang simpleng pagkain, tsismis sa baryo, o minsan tawanan lang. Sa bawat kwento niya, pansamantalang nawawala ang bigat ng gabi. Pero hindi rin niya maitatago ang kaba sa mga mata niya kapag pinag-uusapan na ang babae sa balete. Lino, sabi niya minsan, may narinig akong bago. May matanda raw na nakita yung babae. Umiiyak sa ilalim ng puno. Sinasabi raw na saan ang anak ko ulit-ulit. Parang nawawala siya sa sarili. Doon ako natahimik. Kasi may isa pa akong hindi sinasabi kay Joel. Bilang bata, palagi akong dinadala ni Inang sa ilalim ng balete. Sabi niya, dito kita natagpuan, anak. Dito kita kinukop. Akala ko noon, biro lang yon ng isang nanay na mapaglaro. Pero ngayong inaalala ko, may lungkot sa boses niya noon, lungkot na ngayon ko lang naiintindihan. Minsan, napaisip ako, bakit ako walang litrato bilang sanggol?
Bakit kahit anong tanong ko tungkol sa tatay ko, hindi sumasagot si inang? Baka hindi ko siya tunay na anak. Baka ako ang hinahanap ng babaeng yon. At sa mismong gabing naisip ko yon, may kumalabog sa bubong. Malakas. Mabilis. Parang may mabigat na bagay na bumagsak. Mabilis akong tumayo, kinuha ang itak sa ilalim ng kama. Lumapit ako sa bintana, nanginginig ang kamay. At sa bintanang yon doon ko siya muling nakita. Hindi na siya nakatayo sa puno. Hindi na siya malayo. Nasa bubong na siya ng bahay. At nang tumingin ako sa mga mata niya, parang may hinahanap siya. Hindi ako sinasaktan. Hindi siya galit. Parang malungkot. Isang malalim na lungkot na tila nagsusumamo. Tila ba sinasabi ng mga mata niya, anak, at doon, unti-unting bumukas ang alaala. Isang tunog. Isang boses mula sa pagkabata na hindi ko maintindihan dati. Kapag dumating ang panahon, babalik siya. Babalik siya para kunin ka. Pero sino siya? At bakit ako? Hindi ko na alam kung sino ako sa kwentong to, biktima ba ako, o bahagi ng sumpa. At ngayong gabi muli siyang magpapakita. Pero may dalang bago. May dala siyang putol na litratong may sanggol at piraso ng tela na may pangalan ko. Hindi na to basta kwento lang. Ito na ang simula ng isang katotohanang matagal nang itinago sa akin. At ang puno ng balete ay hindi lang basta puno, kundi pintuan sa isang lihim na matagal nang gustong lumabas. Mula nang muling magpakita ang babae sa bubong ng bahay ko, hindi na ako mapakali. Hindi na ako makatulog ng buo. Hindi ko alam kung bangungot lang ang lahat o nagsisimula na talaga akong mabaliw. Araw-araw, nararamdaman ko ang pagbigat ng paligid, parang may nakakubli sa hangin, isang lihim na gustong sumabog pero pilit pa ring tinatago. Minsan, habang naglilinis ako ng lumang bowl sa silong ng bahay, may nakita akong lumang sulat. Ang sulat ay nakatupi ng maayos, pinatigas na ng panahon. Nakasulat sa labas ang pangalang Rosalia. Hindi ko kilala ang pangalang yon. Pero nang buksan ko, nanginginig ang kamay ko habang binabasa, Rosalia, kung nababasa mo to, ibig sabihin nalaman na niya ang totoo. Hindi mo siya maitatago habang buhay. Dumating na ang panahon. Babalikan niya ang anak niya. Sa ibaba, pirma ni inang. Sa sulok ng papel, may marka, parang tatoo ng buwan na kalahati, may patak ng dugo sa gitna. Sino si Rosalia? At sino ang tinutukoy na anak? Noong araw ding yon, dumaan si Joel. Dala niya ang kanyang paboritong tinapay mula sa bayan at kwento na parang wala namang kakaiba. Pero nang makita niya ang sulat, napansin kong natigilan siya. Joel, tanong ko, kilala mo ba si Rosalia? Natahimik siya sandali bago umiling. Wala akong alam pero parang narinig ko na yan sa mga matatanda. Isa raw sa mga nawawalang babae dito noon, mga 20 taon na ang nakakaraan. Sabi nila na baliw raw. Nanirahan sa kagubatan. Tapos bigla na lang nawala. Doon ako lalong kinilabutan. Sa mga hating gabing pag-iisa, parang nararamdaman kong hindi lang babae ang sumusunod sa akin. May mga bulong sa hangin, minsang mahina, minsang galit. At gabi-gabi, parating sa oras ng 12:00, bumubukas ang pintuan ng lumang silid sa likod ng bahay, kahit isinusi ko. Isang gabi, habang binabantayan ko ang pintuan, biglang lumamig ang paligid. Nawalan ng kuryente. Umilaw lang ang kandila sa altar. Doon ko siya unang nakita, hindi na babae sa balete, kundi isang matandang lalaki, nakasuot ng barong na yari sa pinya, may mahabang buhok, at may daladalang baston na gawa sa ugat ng puno. Hindi siya nagsalita agad. Tinitigan lang niya ako ng matagal. Parang sinusukat ang kaluluwa ko. Anak ka ng liwanag at dilim, bulong niya. May dugong hindi mo naiintindihan. At may nagbabalik para bawiin ang inaakala mong buhay mo. Hindi ko alam kung matatakot ako o maniniwala. Sino kayo? Isa akong albularyong tagapag-ingat ng mga mutya. Mula pa sa panahong hindi pa tinatawag na San Roque ang lugar na ito. At matagal na kitang binabantayan, Lino. Ibinaban niya ang kanyang baston.
Mula sa loob ng kanyang baro, inilabas niya ang isang maliit na sisidlang yari sa kahoy. Binuksan niya ito, at inilabas ang isang makintab na bagay, parang kabibe, pero kumikislap sa liwanag ng kandila. Mutya ito ng pagitan, paliwanag niya. Hindi mo pa kayang gamitin, pero darating ang panahon, ito ang magiging sandata mo, laban sa nilalang na sinusundan ka. Bakit ako, tanong ko, halos paos. Anong meron sa akin? Wala naman akong ginawa. Dahil ikaw ang anak ni Rosalia. At si Rosalia, hindi siya basta tao. Isa siyang bantay ng hangganan, kalahating diwata, kalahating tao. Pero nang ma-inlove siya sa isang nilalang na di dapat mahalin, ipinanganak ka. At sa paglabas mo sa mundong ito, nagising ang isang kasumpa-sumpang nilalang. Nanlamig ako. Tila bumagsak ang lahat ng nararamdaman kong normal. Lahat ng alam ko sa sarili ko, na ako'y simpleng anak ng isang inang tahimik, na ako'y lumaking mahirap pero payapa, ay biglang naging kasinungalingan. Ang babaeng nagpapakita sa puno ng balete, siya ba ang ina ko? Umiling ang albularyo. Hindi. Siya ang tagapangalaga ng kasumpaang bumangon dahil sa'yo. Isa siyang aswang, hindi ordinaryo. Isa siyang tagasunod, mga sinaunang nilalang na itinali sa mga punong balete, at pinapakawalan lamang kapag may anak ng pagitan na dumating. Bakit ako? Bakit hindi ako pwedeng mamuhay ng tahimik? Dahil may panata ang dugo mo. At darating ang araw, kailangang pumili ka, ang mundo ng liwanag o ang mundo ng dilim. Pinilit kong itanggi lahat. Ayoko. Gusto ko lang buhay na tahimik, simpleng hanap buhay, simpleng alaala ng isang nanay na nag-aruga. Hindi ko kayang yakapin ang mundong binubuo ng halimaw, sumpa, at kasinungalingan. Pero nang gabing yon, habang hawak ko ang mutya, nagsalita ito. Hindi sa salita, kundi sa damdamin. Isang init ang dumaloy sa palad ko, at mula roon ay sumulpot ang mga alaalang hindi akin, imahe ng isang babae, umiiyak habang may sanggol sa bisig. Tinawag niya ako. Lino anak, sumisigaw ako sa isip, hindi ako naniniwala. Pero sa puso ko, may bahaging pumipintig na totoo ang lahat. Kinabukasan, di na bumalik si Joel. Hinanap ko siya sa bahay nila pero wala. Sabi ng nanay niya, may iniwang sulat. Lino, lumayo ka na. May nakita akong hindi ko dapat nakita. Hindi ito kwentong pwede lang tapusin. Hindi ito laban na para sa karaniwang tao. Mag-ingat ka. Huwag mo akong hanapin. Parang unti-unti nang nauupos ang liwanag sa paligid ko. At sa huling bahagi ng gabing yon, muling bumukas ang lumang silid. Hindi na babae ang nakatayo roon. Isang nilalang na may pakpak, itim na balat, at pulang mga mata ang humarap sa akin. At sa tinig na parang kalawang sa bakal, sinabi nito, panahon na, anak ng pagitan. Ang dilim ay naghihintay. Hindi ako gumalaw. Nakatayo lang ako sa harap ng nilalang sa dilim ng lumang silid, habang ang bawat pintig ng puso ko ay parang putok ng baril sa katahimikan ng gabi. Hindi ko alam kung matatakot ako o maiiyak. Ang mutya sa kamay ko ay biglang uminit, pero hindi ko maikilos ang katawan ko. Ang nilalang, may pakpak na parang paniki, balat na kulay abo, at mga matang pulang-pula, ay tila hindi lang basta halimaw. Parang may bahagi ng pagkatao ko na nakakabit sa kanya. Parang matagal na kaming magkakilala. Panahon na, sabi niya ulit, ang boses ay mababa, parang tunog ng basag na bubog. Kailangan mong pumili. Hindi ko sinagot. Umatras ako. Pero kahit ganon, alam kong hindi ko na matatakbuhan ang katotohanan. Ang mutya, ang albularyo, ang babae sa balete, lahat ito ay humuhubog sa isang lihim na matagal nang nililihim sa akin. Pero higit sa lahat, ang tanong na paulit-ulit na bumabalik, bakit ako iniwan ni Inang? Kinabukasan, tahimik ang buong baryo. Wala masyadong tao sa kalsada, parang may nararamdamang kakaiba ang mga tao. Sa tindahan, mahina ang mga bulungan. May mga alingawngaw na isang batang lalaki raw ang biglang nawala sa kabilang sitio. Iyak daw ng iyak ang nanay, pero walang kahit anong bakas na naiwan. Baka kinain na, bulong ng isang matanda. Umuwi akong mabigat ang loob.
Sa pagdaan ko sa tapat ng balete, muling bumigat ang hangin. Nakita kong may nakasabit sa isang sanga, isang pulang panyo, may bahid ng dugo. Agad akong lumapit, pero nang kukunin ko na, bigla itong naglaho sa hangin. Parang usok na tinangay ng hangin. Sa bahay, naroon na naman ang albularyo. Nakaupo siya sa may hapag, hawak ang isang lumang aklat. Lino, sabi niya, kailangan mo na talagang magsimula. Umiling ako. Hindi ko pa kaya. Hindi ko maintindihan ang lahat. Hindi ko maalam kung totoo to o bangungot lang. Tumingin siya sa akin, malalim ang mga mata. Hindi bangungot ang mundong to, Lino. Ikaw ang bunga ng isang panata. At ang panatang yon may kapalit. Bakit hindi na lang ako iniwan sa normal na buhay? Bakit kailangan ako ang pumasan? Tumayo siya. Nilapitan ako at ipinatong ang kamay sa balikat ko. Dahil ikaw lang ang makakapigil sa dilim. Dahil ikaw lang ang kayang tumawid sa pagitan ng mundong to at ng mundo nila. Yung nanay ko. Nasaan siya? Iniwan niya ako. Napasigaw ako, hindi ko na napigilan ang bigat ng dibdib ko. Bakit niya ako hinayaang lumaki ng walang sagot, walang pag-unawa? Mahal ba niya talaga ako? Tahimik ang albularyo. Ang tanong na yan, anak, hindi ko kayang sagutin. Pero may isang lugar na maaaring may sagot. Inilabas niya ang isang lumang mapa. Ito ang daan patungong lalim, isang lugar sa ilalim ng lupa, hindi abot ng liwanag ng araw. Doon mo makikilala ang sarili mo. Pero huwag kang mag-isa. Ang dilim ay buhay doon. Gusto ko sanang tanggihan. Gusto ko lang bumalik sa dating buhay, yung may kahirapan pero may katahimikan. Pero bawat hakbang ng oras ay parang unti-unting humahawi sa dati kong pagkatao. Sa sumunod na gabi, habang pinaplano ko kung pupuntahan ko ba talaga ang lalim, may narinig akong kaluskos sa bubong. Hindi katulad ng dati, mas mabigat, mas mabilis. Parang hindi lang iisa ang gumagalaw. Pagtingin ko sa bintana, may mga anino na sa paligid ng bahay. Maliliit na nilalang, pawang hubog tao, pero madidilim ang balat, at kumikislap ang mga mata sa dilim. Sinunggaban ko ang itak sa ilalim ng kama, at nagdasal. Inang kung totoo ang lahat ng to, bantayan mo ako. Binasag ng isa ang bintana. Gumapang ito papasok, naglalaway at tila amoy sunog ang hininga. Tinaga ko ito ng buong lakas. Tumilapon ito, pero hindi napatay. Bumangon uli. Kasunod nito, pumasok pa ang tatlo. Parang mga gutom na nilalang, amoy lupa, amoy mansa ng bangkay. Biglang lumiwanag ang mutya sa palad ko. Napaso ako, pero hindi ko binitiwan. At sa unang pagkakataon, may lumabas na ilaw, kulay asul na dumaloy sa braso ko. Tinutok ko ito sa isa sa mga nilalang, at nagsisigaw ito, unti-unting naging abo. Isa-isa silang umatras. Para bang natakot sa liwanag ng mutya. Hanggang sa naglaho sila sa dilim. Pagkatapos ng gabing yon, hindi na ako makatulog. Hindi na ako makatanggi. Ang katahimikan ay wala na. At ang mundong dating puno ng tanong ay ngayon, unti-unting napupuno ng mga sagot, masasakit, mabibigat, pero totoo. At habang nakaupo ako sa harap ng altar, hawak ang mutya, isang tanong ang pabalik-balik sa isipan ko. Kung kaya kong pumatay ng halimaw, kaya ko rin bang harapin ang ina kong hindi ko kilala? Sa labas ng bahay, sa lilim ng balete, may isang babaeng nakatayo. Maputla. Payapa ang mukha. Ngunit sa mga mata niya may lungkot at galit. At sa kanyang likod, may nagkukubling mas malaki pa. Mas madilim. At alam kong ito pa lang ang simula. Mula nang umatake ang mga nilalang sa bahay, hindi na ako nakatulog ng maayos. Kahit anong oras ng araw, pakiramdam ko may nakamasid. Parang bawat sulok ng paligid ay may mata, at ang hangin mismo ay may dalang paninda. Sa gabi, hindi na ako nagkakandila, ang liwanag ng mutya sa palad ko ang nagsisilbing ilaw at bantay. Nagbalik si Joel. Wala siyang salita nang una kaming magkita. Galing siya sa kabundukan, marumi ang damit, may sugat sa braso, at nanlalalim ang mata. Niyakap ko siya agad. Akala ko hindi na kita makikita.
Hindi ko rin alam kung makakabalik pa ako, mahina niyang sagot. Lino, may nakita ako. May nilalang na mas malakas pa sa lahat ng pinaniniwalaan natin. Hindi lang basta aswang. Parang Diyos ng dilim. Umiikot ang lahat sa kanya. Dinala ko siya sa loob at habang pinapaltan ko ang benda ng sugat niya, nagkwento siya. Noong tumakas daw siya, may narinig siyang mga boses sa kabubatan. Hindi tao. Parang mga nilalang na matagal nang nakakulong sa ilalim ng lupa. Isa sa mga boses ay nagsabing hindi na siya atin. Kailangan siyang kunin muli. Kilala ka nila, Lino, sabi ni Joel. At hindi lang nila gusto ang dugo mo. Gusto nilang gamitin ka. Gawin kang pintuan pabalik sa ibabaw. Napalunok ako. Hindi ko masabi kung ano ang mas mabigat, ang takot na baka tama siya, o ang takot na baka totoo nga ang lahat ng ito, at wala akong laban. Kinausap ko muli ang albularyo kinabukasan. Sinabi ko ang lahat, ang panaginip, ang pag-atake, ang pagbabalik ni Joel. Tumango siya. Malapit na ang pagbukas. Kapag sumapit ang itim na buwan, ang pinakamatinding gabi sa loob ng 3 dekada, susubukan ng mga nilalang na pumasok muli sa mundo ng tao. At ang katawan mo ang susi nila. Ano ang kailangan naming gawin? Tanong ni Joel. Maghanda, sagot ng albularyo. Kayo ang huling bantay. Binigyan niya kami ng mga bagay na ayon sa kanya ay pananggalang, isang pulseras na yari sa buto ng puno ng sanghaya, isang halamang ipinagbabawal durugin, at isang kutsilyong may palatandaan ng lumang panata. Hindi ito para pumatay, sabi niya, kundi para gisingin ang alaala sa loob mo. Nagsimula kaming magsanay. Araw-araw, sa gitna ng gubat, tinuruan kami ng albularyo kung paano magbasa ng mga senyales ng kaaway, malalamig na hangin sa kabila ng init, aninong wala namang pinanggalingan, amoy lupa sa lugar na tuyong-tuyo. Tinuruan din niya ako kung paano gamitin ang mutya, hindi lang bilang liwanag, kundi bilang pananggalang sa isip at damdamin. Pero kahit anong lakas ang ipilit ko sa katawan ko, may bahagi ng puso kong hindi pa rin handa. Bawat hakbang, dala ko ang tanong, kung sakaling totoo nga lahat ng to, kaya ko bang patayin ang nilalang kung siya mismo ang tunay kong ina? Isang gabi, habang nagpapahinga kami ni Joel, tinanong niya ako. Kung sakaling siya nga, Lino, kaya mo ba? Hindi ako agad nakasagot. Hindi ko alam. Pero kung ang pagpili ko ay para sa kaligtasan ng iba, siguro kailangan kong matutong masaktan. Tumango siya. Kahit ako, hindi ko alam kung kakayanin kong makita kang saktan siya. Pero nandito ako. Sa huling laban, hindi ka mag-isa. Pagkatapos ng ilang araw, nagsimula nang gumalaw muli ang kaaway. Mula sa isang bahay sa kabilang purok, biglang lumobo ang tiyan ng isang buntis. Sa loob ng isang oras, sumigaw siya ng sumigaw, may kumikilos daw sa loob niya, hindi bata. Nang puntahan siya ng mga tao, nakita nilang ang balat niya ay parang kumikiskis mula sa loob, para bang may gustong lumabas. Nawalan siya ng malay bago pa man maipagamot. Kinabukasan, may 3 alagang baboy ang natagpuang patay, lahat walang dugo, pero walang sugat. Wala ring bakas ng pagpasok. Parang inubos lang sila ng anino. Ang simbahan, kung saan dati maraming nagsisimba, ay biglang nilamig. Ang pari mismo ay umalis, walang paliwanag. May masamang espiritong dumaan dito kagabi, sabi niya. Hindi ko kayang harapin. Ang mga tao sa baryo ay unti-unting nagiging tahimik, takot, parang sinisilaban ng hindi nakikitang apoy. May ilang nagsimulang lumisan. Magpapasko na, pero parang undas ang paligid, sabi ng isang matanda. At sa gitna ng lahat ng ito, ako, isang taong hindi lubos na tao, ay kailangang tumindig. Ngunit habang tumitindi ang banta sa paligid, ang gabi ay lalong humahaba. Sa bawat pag-idlip ko, may panaginip. Isang silid na madilim, isang tinig ng babae na paulit-ulit sinasabi, "Anak, hindi mo naintindihan. Hindi mo alam ang lahat." Minsan, sa panaginip, nasa tabi ko siya. Nakaupo. Malungkot. Hinahaplos ang buhok ko. At sa kanyang mga mata, hindi ko alam kung may pag-ibig o may panlilinlang.
Hindi ko alam kung sa dulo ng kwentong ito ay muling mabubuo ang pagkatao ko o tuluyan na akong kakainin ng kadilimang dala ng dugo ko. Pero isang bagay ang malinaw, papalapit na sila. At sa susunod na gabi, sa gabi ng itim na buwan, malalaman ko na kung sino talaga ako. At kung kaya ko bang itanggi ang sarili kong dugo, para lang mailigtas ang mundong hindi ko sigurado kung tanggap ako. 2 araw na lang bago sumapit ang itim na buwan. Ramdam na sa paligid ang kakaiba. Wala nang tumatambay sa kalsada. Kahit ang mga batang dati naglalaro sa ilalim ng araw, ngayon ay hindi na pinapalabas ng bahay. Sa gabi, tahimik ang buong baryo, pero sa katahimikan ay may tunog, humahaplos na hangin, halos hindi mo marinig, pero parang boses na mahina, paulit-ulit, parang nananabik. Kami ni Joel ay mas lalong naging malapit. Tulad ng dati, siya ang nagpapagaan ng bigat sa dibdib ko. Kahit pa may halimaw sa dilim at kabaliwan sa paligid, minsan pa rin akong natatawa sa mga kwento niya, sa pilit niyang pagpapatawa, sa malasakit na dama mo kahit wala siyang sinasabi. Pero sa mga mata niya may lungkot. Parang may gustong sabihin pero pilit niyang tinatago. Isang gabi, habang nasa tapat kami ng bahay at pinagmamasdan ang langit na unti-unting nilalamon ng ulap, bigla siyang nagsalita. Lino, kung sakaling may mangyari sa atin may dapat kang malaman. Napatingin ako sa kanya. Ano yon? Pero bago siya sumagot, may dumaan na malamig na hangin, sobrang lamig na parang hinagod ng yelo ang batok ko. Sumilip kami pareho sa paligid. At doon namin nakita isang anino na mabilis na gumapang sa pagitan ng mga bahay, dumaan sa puno ng balete, at saka nawala. Muli na namang tahimik. Bukas na lang, sabi ni Joel. Hindi pa ito ang tamang oras. Hindi na ako nakapilit. Pero habang papasok kami sa bahay, may napansin akong kakaiba sa pulso ni Joel. Wala na ang pulseras na ibinigay ng albularyo. Nasaan ang proteksyon mo? Tanong ko. Nagkibit balikat siya. Nawala. Baka nalaglag sa gubat. Napatingin ako sa kanya. Wala sa tono niya ang pangkaraniwang biro. Parang may bumabagabag. Kinabukasan, dumating ang albularyo. Mabigat ang mukha niya. Lino, kailangan mo nang humarap sa huling yugto ng pagsasanay. Pero bago iyan may kailangan kang makita. Dinala niya ako sa pinakaliblib na bahagi ng kagubatan. Doon sa isang kuweba na halos matakpan na ng ugat ng puno. Sa loob, malamig. Mabigat ang hangin. At sa pinakaloob, may altar, luma, bato, at may mga ukit na hindi ko mabasa. Dito na nalangin si Rosalia, sabi ng albularyo. At dito niya isinumpa ang sarili, upang hindi niya kailanman makalimutan ang anak na iniwan niya. Napatitig ako sa gitna ng altar. May mutya roon, hindi tulad ng akin. Maitim ito, parang batong may buhay. Biglang lumamig ang paligid at parang may humaplos sa batok ko. Ano to? Tignan mo, utos ng albularyo. Nilapit ko ang palad ko sa itim na mutya. At nang halos dumampi ito sa akin, biglang bumulusok ang mga alaala sa isip ko, hindi akin. Alaala ng isang babae, umiiyak habang sinusunog ang isang katawan. Isang sanggol, kinakalong habang binabagtas ang kabubatan. Isang lalaki na may pakpak, humahalik sa noo ng sanggol at saka nawawala sa dilim. Yan ang totoo mong ama, bulong ng albularyo. Hindi siya tao, Lino. Isa siya sa mga matatanda ng lalim, mga halimaw na ginawang Diyos ng kadiliman. Pero iniwan niya kayo ni Rosalia. Kaya isinumpa ni Rosalia ang sarili niya at ikaw. Bakit mo to ngayon lang sinasabi? Dahil ngayon mo lang kayang tanggapin ang katotohanan. Lumuluhang lumabas ako ng kuweba. Hindi ko na alam kung ano pa ang tama. Kung ang dugo ko pala ay galing sa mismong nilalang na sinusumpa ng mundong ito, anong karapatan kong ipaglaban ang mga tao? Pagbalik ko sa bahay, wala si Joel. Ang itak ay naiwang bukas sa mesa. Ang mga bakas ng paa ay palabas ng bahay, papunta sa kabubatan. Sinundan ko siya. At doon, sa tabi ng balete, nakita ko siya. Nakaupo. Nakatitig sa isang larawan, luma na, punit na. Joel, tinawag ko. Lumingon siya.
May luha sa mga mata niya. Pero ang mas ikinabigla ko, hawak niya ang itim na mutya mula sa kuweba. Patawarin mo ako, Lino, sabi niya. Hindi ko sinasadyang matukso. Pero noon pa man, may boses na sa isip ko. At ngayon, hindi ko na kayang labanan. Anong ibig mong sabihin? Matagal na akong pinili ng lalim. Akala ko kaya kong doblehin ang panig. Akala ko kaya kong bantayan ka, tulungan ka, habang kinikilala rin ang kapangyarihan nila. Pero hindi ako sapat. Hindi ako matatag. At ngayon, gusto na nilang gamitin ako para saktan ka. Hindi ako makapaniwala. Kaibigan kita, Joel, hanggang ngayon, kaibigan mo ako. Pero hindi na ako ligtas, Lino. Hindi na ako sarili ko. Nang lumapit ako, bigla siyang tumalikod. Huwag kang lalapit. May mga mata sa loob ko. Baka pati ikaw masaktan ko. Lumuhod ako. Lalabanin natin to magkasama. Ngunit sa likod niya, sa lilim ng balete, unti-unting lumitaw ang mga anino. Hindi na ito basta anyo. Hindi na lang basta pangitain. Ito na ang pagsisimula. Mula sa lupa, mula sa hangin, mula sa mismong katawan ng kaibigan ko, nagsisimulang lumabas ang kadiliman. At bago siya tuluyang lamunin ng anino, bumaling siya sa akin, at may isang hiling, kung ako ang kailangan mong patayin, huwag mong magdalawang isip. At sa sandaling iyon, sa pinakapait na gabi ng buhay ko, nawala ang taong tanging naniwala sa akin. Iniwan akong nakaluhod, at sa harap ko, ang liwanag ng mutya sa palad ko, ay kumikislap hindi sa lakas, kundi sa awa. Umaga ng itim na buwan. Pero sa halip na liwanag, ang buong langit ay kulay abo, parang pinigilang sumikat ang araw. Walang ibon. Walang hangin. Tahimik ang paligid, pero hindi ito kapayapaan, ito'y panandaliang katahimikan bago ang bagyo. Sa loob ng bahay, hawak ko ang mutya. Kumikislap ito, nanginginig sa palad ko. Ramdam ng katawan ko na malapit na. Ang dugo sa ugat ko ay tila kumikilos ng mag-isa, parang may isinusumpang layunin na hindi ko na kayang pigilan. Wala na si Joel. Wala na ang albularyo. Ako na lang. Lumakad ako papunta sa balete, sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Ang hangin ay unti-unting lumalamig habang papalapit ako. Ang mga dahon sa paligid ay parang nanonood. Tahimik pero alerto. Sa ilalim ng balete, naroon siya. Ang babae. Ang nilalang. Si Rosalia. Hindi na siya ang payapang babaeng lumilitaw sa mga panaginip. Ang buhok niya ngayon ay mahaba, pero buhaghag, parang laging tinatangay ng bagyo. Ang balat niya ay maputla, halos kulay abo. Sa likod niya, mga aninong humihinga, hindi tao, hindi hayop, kundi mga nilalang na kay tagal nang nakakulong. Anak, tawag niya sa akin. Malambing pero mabigat. Dumating ka. Humakbang ako. Hindi ako narito para sumama sa'yo. Narito ako para wakasan to, ngumiti siya. Hindi mo pa rin nauunawaan, Lino. Hindi ako kalaban. Ginawa ko ang lahat para protektahan ka. Pero ngayon, kailangan mo nang pumili. Pumili ng anong? Dugo mo o puso mo? Tumayo siya ng tuwid. Ang mga nilalang ng lalim hindi sila masasama. Itinakwil lang sila. Tulad ko. Tulad mo. Sa paningin ng tao, kami halimaw. Pero sa totoo, kami mga nilalang na gusto lang mabuhay. Kung ganon, bakit kayo pumapatay? Bakit inyo gustong sakupin ang mundo namin? Dahil hindi kami binigyan ng lugar sa mundo nyo. Tumindig ang mga anino sa likod niya. Gumalaw. Humakbang. Nagsimulang pumalibot. Hinubot ko ang itak na ibinigay ng albularyo. Sa palad ko, lumiwanag ang mutya. Humakbang ako, mabigat, pero handa. Hindi ko hayaan ang mundo ko na maging katulad ng lalim. Tumawa si Rosalia. Hindi mo ba naiintindihan? Ikaw ang susi. Ikaw ang pintuan. Hindi nila makakapasok kung hindi mo bubuksan ang sarili mo sa kanila. Hindi ako sa kanila. At kahit kanino hindi ako pintuan.
Ako ang bantay. Mula sa paligid, sumugod ang mga nilalang. Tumalon ang una, itim ang katawan, matulis ang mga kuko. Hinarap ko ito, isinaksak ang mutya sa dibdib niya. Nagsigaw ito, tumilapon, at natunaw sa hangin. Ang sumunod ay gumapang sa lupa. Kinalmot ang binti ko, pero mabilis kong pinaslang gamit ang itak. Isa-isa silang sumugod, at isa-isa ko rin silang nilabanan. Ngunit dumami sila. Dumarami pa. Humina ang katawan ko. Ang sugat sa braso ko ay dumudugo. Napaluhod ako. Ang mutya ay nanghihina na rin. Tiningnan ko si Rosalia. Tama na. Kung anak mo ako, bakit mo ako pinapatay? Tumigil siya. Tumulo ang luha sa mata niya. Dahil kung hindi kita ibabalik sa kanila, ako ang mawawala. Ginawa ko ang lahat para sa'yo. Iniwan kita hindi para itakwil, kundi para iligtas. Tumayo ako. Kung mahal mo ako, tulungan mo akong wakasan to, lumapit siya. Hinawakan ang kamay ko. Sa palad ko, tumibok muli ang mutya. Mas maliwanag. Mas mainit. Sa sandaling yon, tila bumalik ang alaala, isang sanggol, pinapaubaya sa liwanag, isang ina na lumuluha habang lumalayo. Ngunit biglang, isang anino ang tumagos mula sa likuran ni Rosalia, matangkad, nakabalot sa usok. Hindi ito halimaw lang. Ito ang tunay na pinuno ng lalim. Ang ama ng kadiliman. Masakit ba, Rosalia? Sabi ng nilalang. Ang anak mong pinili ang liwanag. Lumingon si Rosalia. Huwag mo siyang gagalawin. Pero huli na. Tumagos ang kamay ng halimaw sa likod niya. Napasigaw siya. Nahulog siya sa lupa. Niyakap ko siya agad. Anak, patawarin mo ako, bulong niya, habang unti-unting nagiging abo ang katawan niya sa bisig ko. Hindi, sigaw ko. Hindi ito matatapos ng ganito. Tumayo ako. Tumitig sa nilalang. Hindi mo na ako mapapagalaw. Hindi mo na ako mapakikilos. Wala kang magagawa. Ikaw ang pintuan. At ngayon, ako na ang may hawak ng susi. Biglang lumiwanag ang mutya sa palad ko, mas maliwanag pa sa araw. Pumutok ito ng liwanag na bumalot sa paligid, itinulak ang mga anino paatras. Ang ama ng kadiliman ay napaatras, umalulong sa sakit. Sinaksak ko ang lupa gamit ang itak. Sa ngalan ng dugo, ng panata, at ng pag-ibig na piniling isakripisyo, itinatakwil kita. Umalinggaw ang sigaw ng halimaw. Pumutok ang paligid sa liwanag. Isa-isang natunaw ang mga nilalang. At nang magising ako, nasa gitna ako ng balete. Tahimik na ulit ang paligid. Ang langit ay maliwanag na. Pumapasok na ang liwanag ng araw. Ngunit si Joel wala. Si Rosalia abo na lang sa hangin. Tumayo ako, hawak pa rin ang mutya. Wala na itong liwanag. Tahimik na ito, parang natapos na ang layunin. Pero habang paalis na ako, may narinig akong huni ng ibon. Isang puting ibon, lumilipad sa ibabaw ng balete. Sa pakpak nito, may mansa ng itim. Parang paalala. Nasa likod ng liwanag laging may aninong nakatingin. At ang pintuan, bagamat sinarhan ko na, ay hindi tuluyang nawala. Chat said, pagkatapos ng labang yon, tahimik ang lahat. Ang dating malamig at mabigat na hangin ay unti-unting naging banayad. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang gabi, sumikat ang araw na walang aninong humahabol sa liwanag. Sa ilalim ng balete kung saan unti-unting nawala ang mga nilalang ng lalim, naiwan akong mag-isa, duguan, pagod, pero mulat sa katotohanan, sa sakit, at sa bigat ng pagpili. Bumalik ako sa bahay. Wala na si Joel. Hindi ko alam kung tuluyan na siyang kinuha ng kadiliman, o kung may bahagi pa sa kanyang kaluluwa ang lumaban. Sa mesa, may naiwan siyang sulat, punit ang gilid, nangingitim na parang nalapnos. Kung may pagkakataon akong bumalik, pipiliin kong manatili sa liwanag kasama ka. Paalam, kapatid, sa labang hindi natin pinili, pero nilaban natin ng buong puso. Hindi ko napigilan ang luha ko.
Hindi lang dahil sa pagkawala niya, kundi dahil sa pagmamahal na hindi ko naipakita ng buo habang naroon pa siya. Sa lahat ng pagsubok, siya ang naging lakas ko. At ngayon, bahagi na siya ng mundong nilabanan namin. Dinalaw ko rin ang albularyo pero ang kubo niya ay wala na. Natabunan ng lupa at ugat para bangkusan ng isinara ng kalikasan ang pinto ng kanyang mundong mahiwaga. Iniwan niya ako ng isang huling bagay, isang maliit na kahon na gawa sa sungay ng kalabaw. Sa loob nito, may sulat at isang bagong mutya, kulay pilak, at tila may gumagalaw sa loob. Ito ang mutya ng pag-asa. Hindi ito para sa labanan. Ito'y paalala na kahit gaano kadilim, may liwanag na muling sisilip. Hindi mo na ako kailangan, Lino. Nasa iyo na ang lakas ng panata at ang puso ng iyong ina. Unti-unti, bumalik sa normal ang baryo. Ang mga taong lumisan, nagsimulang bumalik. Ang simbahan, muling binuksan. Kahit hindi malinaw ang mga alaala nila sa mga nangyari, alam ng lahat na may dumaan. Parang panaginip pero may bigat. Parang nawala ang isang bahagi ng gabi, at sa pagkawala nito, may bagong simula. Ako? Nanatili ako. Hindi bilang tagapagligtas, hindi bilang bayani. Isa lang akong tao, may bahid ng dugo ng dilim, pero piniling manindigan para sa liwanag. Ginugol ko ang mga sumunod na linggo sa pagtulong sa mga kababaryo, sa pag-aayos ng nasira, at sa pagtahimik ng puso kong binagyo ng pagkawala. Minsan, sa gabi, pumupunta ako sa balete. Hindi na ako tinatakot ng anino nito. Sa halip, nararamdaman kong binabantayan pa rin ako ni Rosalia, hindi bilang halimaw, kundi bilang ina. Sa hangin, minsan may bulong. Hindi boses ng nilalang, kundi paalala. Mahal kita, anak. May mga bata na ngayon ay muling naglalaro sa tabi ng puno. Hindi na nila alam ang takot na bumalot dito noon. At mas mabuti na siguro yon. May mga kwento talagang kailangang manatiling lihim, hindi para itago, kundi para ingatan ang kapayapaan na muling naipundar. Isang gabi, habang nakaupo ako sa harap ng altar, hawak ang bagong mutya, naalala ko ang isang tanong na matagal ko nang tinatanong sa sarili ko, sino ba talaga ako? At sa katahimikan, sa pagitan ng bawat pintig ng puso ko, dumating ang sagot, ako'y anak ng dilim, pero pinili kong maging anak ng liwanag. At sa gitna ng dalawang mundong yon, ako'y naging tulay. Hindi ko na kailangan ng kapangyarihan. Hindi ko na kailangan ng sagot sa lahat ng tanong. Ang mahalaga, may kapayapaan na sa puso ko. Sa huling pagkakataon, bumalik ako sa ilalim ng balete. Inilibing ko roon ang lumang mutya, ang unang gabay ko. At habang tinatakpan ko ito ng lupa, nagdasal ako hindi para sa lakas, kundi para sa kapatawaran, para kay Joel, para kay Rosalia, para sa lahat ng nilalang na nadamay sa mundong ito ng gulo. Tumayo ako, hinarap ang liwanag ng buwan. Ang itim na buwan ay tapos na. At ako, bagamat may sugat, ay buo. Sa mundong puno ng anino, minsan may isa lang na kailangang tumindig. Hindi para maging tagapagligtas, kundi para ipaalala na ang dilim ay hindi kailanman kayang takpan ang liwanag, kung may isa lang na handang magliyab. At sa huling hininga ng gabing iyon, habang sumasayaw ang mga dahon sa hangin, isang bagay ang natutunan ko na kailanman, hindi ko malilimutan, hindi mahalaga kung saan ka nagmula. Ang mahalaga ay kung anong liwanag ang pinili mong dalhin sa mundong ito. May mga panahon na hindi lang biyolohiya ang nagdidikta kung sino ka. Kung minsan, ang iyong dugo ay may kahit ano pang mas malalim at ito'y hindi mo napipili. Si Lino ay simpleng tao. Hindi siya kilala ng mundo. Hindi siya mayaman. Hindi siya maganda sa mata ng iba. Pero isa siya sa pinakamahirap na uri ng nilikha, isang anak ng pagitan. Isang araw habang naglilinis siya ng bahay, nakita niya isang lumang sulat sa ilalim ng bubong. Nakasulat ang pangalan, Rosalia. Hindi niya alam kung sino iyon. Pero ang sulat ay para sa kanya. Kung nababasa mo to, ibig sabihin nalaman na niya ang totoo. Dumating na ang panahon. Babalikan niya ang anak niya. Hindi niya alam kung matatakot siya o maniniwala. Ang laban sa sarili, isang matandang albularyo ang dumating. Nagbigay sa kanya ng isang maliit na sisidlan.
Loob nito, isang mutya. Itim. Kumikislap sa dilim. Ikaw ay anak ng pagitan. Hindi ka tao. Hindi ka aswang. Ikaw ang darating na henerasyon ng kanilang dugo at sila ay babalik dahil sa'yo. Napakaraming tanong. Pero isa lang ang sagot, bakit ako? Habang tumatagal, lumalakas ang kanyang pakiramdam. Ang kanyang dugo ay hindi simpleng dugo. Ito'y bahagi ng isang sinaunang tungkulin. Nakatayo siya sa harap ng puno ng balete. Sa ilalim nito, ang pinakamatandang espiritu ng dilim. Suot niya ang mutya ng pag-asa. Dala ang kanyang sulat. At sa kanyang dibdib ang hininga ng kanyang tunay na ina. Habang humihina siya ng malalim, sinabi niya, hindi ako natatakot. Hindi dahil tapang ako kundi dahil alam ko na kung bakit ako narito. Kung ikaw si Lino, tatanggapin mo ba ang iyong dugo bilang bahagi ng isang sinaunang tungkulin? O pipiliin mong manatiling simpleng tao pero walang kapayapaan? I-share ang iyong sagot sa comment section. Like, subscribe, hit the bell sapagkat minsan, ang pinakamakabuluhang kwento ay hindi tungkol sa laban sa mundo kundi sa laban sa sarili.